All right, so welcome to Open Scrolls, and this is Jen Mendilio. And this is Donald Martinez. All right, and so welcome po sa ating what do you call this? Open Scrolls nga, no? Yung Yes, ating Open podcast. Scrolls, yan. Ang pinakabagong programa ng Yes. CKC. And this is the pilot episode, no, ng ating Open Scrolls. And before tayo mag-start, no? Of Tama, course, no? Before tayo mag-start, sa lahat ng nanonood ngayon, nasan ka man sa mundo, don't forget to like, share, and subscribe yung ating YouTube and Facebook page. And also, don't forget to click the notification bell button para of course, lagi kayong updated sa aming latest video. dahil para maabot namin kayo saan man sa mundo. So Open Scrolls nga, no? Ano nga ba ang Open Scrolls? Kasi syempre, pilot episode natin to. Siyempre, yung Open Scrolls, di ba? May mga bagay kasi tayo na hindi basta-basta natin nakikita during service lang, di ba? Or during ng mga Bible studies, di ba? May mga pagkakataon na may mga mensahe na nangyayari or may mga mensahe tayong nakukuha from God sa mga experiences natin sa buhay. Kaya natin siya pinangalan ng Open Scrolls kasi ito yung mga kaganapan where we get lessons from God sa labas ng simbahan. Yes, so in this episode, let's unfold God's plan in our life journey. Yan. No? So, of course, syempre, magtatanungan portion tayo. Alright. Una tanong. Of course, syempre, introduce mo muna, bro. Sino nga ba si Donald Martinez? Ayan, ako nga pala si Donald Martinez, member of the Children of the Kingdom Church, Valenzuela. Ako ang current multimedia director ng CKC and also part of the Kingdom Soul Ministries or the Praise and Worship Team and the CKC Sanctuary Choir. And member din tayo ng Outreach Committee ng church and also the head of the Northwest Metro Manila District Outreach Maya. By the way, I'm Jen Mendilio. Pakilala ka naman, kuya. Siyempre. Alam mo, ikaw. Okay. So, I'm Jen Mendilio, PK, or Pastor's Kid. Okay, so, for a long period of time. Meron bang nawawala sa ano? Parang pagkapanganak pa lang. Pagkapanganak pa lang. Tawag doon, inborn. Tama. Okay. So, Pastor's Kid and member of, kasama natin si Donel na member ng Kingdom Soul and member din ng Lamplighters, no, sa bandang Southwest Metro Manila District ng Central United Methodist Church and current president of UMAYAF Northwest Metro Manila District. Siya ang aming presidente. Yes, and chair ng Outreach Ministries ng Northwest Metro Manila District. Okay, so kasama namin doon si Donel, member din ng Outreach. So medyo marami tayong maraming gawain talaga. Mahirap i-squeeze. Sa dami ng pinagkakaabalahan natin or ministries na kinabibilangan natin, hindi ba naapektuhan or apektado ba yung ating personal lives or kumbaga yung work, sabihin nating work, no? Ano ba pinakakabalan ni kapatid na Donel ngayon? Well, sa ngayon, ang pinagkakaabalan ko ngayon bukod sa church is yung business, business ko, okay, ng family namin, which is yung gourmet products sa Battle. Ito ba yun? Oo, ito yun. Yan. Nakikita niyo sa inyong harapan. Yan. Isa to sa pinagmamalaki namin, which is yung chili garlic ng Crave Buds. Masarap, actually. Yes, napakabisa. And then aside from that, bukod sa business, since nagbi-business lang ako sa ngayon, nasa bahay lang ako. So at the same time, ako din yung nag-aasikaso sa mga pamangkin ko
kapag nasa work yung kapatid. Oh, so full-time tito and entrepreneur and a full-time tito. Yeah. Titos of Valenzuela. Yes, the titos, no. So, ando na tayo sa level ng mga tito-tito. No? Kaya nga eh. So, ganun talaga eh. So, wala tayong magagawa. Now, itong magandang pag-usapan to, medyo tatanungin lang kita, bro. So, saan nagmula yung idea nyo na magtayo ka ng business or bakit ito yung naging business natin? Actually, mahabang kwento eh. Nag-umpisa kasi yan, actually ang unang business ko noon is yung clothing line. Actually, suot ko nga din pala, nagkataon. Okay. Ayan, clothing line. Hey! Archive Apparel. Yeah, yes, tama. Archive Apparel. So, doon nagsimula yon yung business ko na yon. And then, parang napansin ko kasi na medyo mabagal yung ikot, no, dahil nga damit siya and it's not really a necessity, no. And then since hobby ko din yung pagluluto, no, dahil nga 'di ba nagstay ako sa bahay, sa mga di nakakaalam na nag-resign ako sa work para mag full-time na mag-alaga sa mom ko nung siya'y nabubuhay pa. So dahil nasa bahay lang ako, so bukod sa pag-aalaga sa kanya, automatic dahil nag-work yung kapatid ko, ako yung nagiging cook nila, tagaluto. Okay. And isa sa mga paborito naming kumbaga bonding ay, at alam kong karamihan sa atin ay gano'n din ang gustong bonding ay food trip. Food Ayan. Trip. At ang number one na most accessible na food trip ngayon ay siomai. Yes. Tama, di ba? Siomai. So, siomai. Yun. So, siomai. And ano ba ang partner ng siomai? Siyempre, napakabisang chili garlic. Sausawan, no? Tama. Oyomansi with chili garlic oil. Tama. So, naisip namin na kung bumibili tayo ng siomai and kailangan mo din ng chili garlic. So, naisip ko na, bakit hindi ako gumawa ng sarili kong chili garlic? Now, if you're going to ask me, bakit chili garlic? Ba't hindi yung siomai? Kasi siomai yung pinufood trip, di naman yung chili garlic. Naisip ko kasi, number one, yung siomai, dahil frozen siya, meron lang specific limit ng time frame na pwede mo siyang i-store. Yung shelf life niya. Tama. And since perishable siya, kapag hindi mo siya na-dispose agad, and sa dami ng competitors nowadays, kahit saan ka tumingin kanto, may nagbebenta ng siomai. Merong siomai, yung tinatawag natin siomai karton, di ba? Meron tayong big siomai na usong-usong ngayon. Yung ano, yung ba yung wrapper lang? Hindi naman, yung pag kinagat mo may makikita ang balita. yung kala mo yung ano, fortune cookie. Iba sabihin nila sinisira natin sila, pinapatawa lang po namin kayo. Naman eh, karamihan kasi yung matidodos. Pero kuya, maniniwala ka ba, mas gusto ko yung siomai karton kaysa yung mga sosyaling siomai? Ay nako, sabi ko sa'yo, kung pwede lang bilhin ko na yung buong bike eh. Ganun. Pero yun nga, so, dahil nga frozen siya at mas maikli yung shelf life niya, di ba? Hindi mo naman pwedeng i-stock lang yun sa freezer ng sobrang tagal. So, ang naisip ko, bakit hindi yung chili garlic? Bakit? Ang first advantage niya, dahil chili garlic oil siya, mas mahaba yung shelf life niya. Actually, ang minimum niya ay 6 months. And kung hindi mo man siya ma-dispose agad, hindi siya masisira. Okay. As long as nasa stock room siya na yung temperature ay hindi sobrang init. Okay? And as long na nakasil siya properly and kumbaga dumaan siya sa maayos na preparation, mali sa preparation. At saka ito, nilalagay sa mga ulam, niluluto. Yun lang, bibigyan ko kayo ng babala, guys. Bibigyan ko lang talaga. Sorry bro. Bibigyan ko silang babala. Magluto kayo ng maraming kanin. Magkakakain kayo na merong crayons. Totoo. Kasi kahit kanin lang, di ba? Lagay mo sa kanin o kaya gumawa ka ng magsisinigang ka. Tama. Anong tawag doon? Adobo. Ilagay mo sa yung may gata. Ayan.
Yung ano, yung paborito namin pagka nagpiprito kami ng talong, toyo mansi, tapos ito, Oo, tama. sold. Pati nga patis kuya, di ba? Oo. Kunyari patis, lagyan Sa mo ng tinola, chili garlic. pasok mo yan. Grabe. Swak na swak. Yun, tara, kain na tayo. Yun nga eh. Yun. So, medyo mahaba-haba nga yung nito, ng istorya nito, no? Pero nakikita ko ay sumakses. No, ngayon pala nakikita ko sumakses ito. Maraming umu-order sa iyo, nakikita ko sa page nyo. By the way, ano mo muna, invite mo sila, baka may Facebook page ka ba dito? Yes, meron po tayong Facebook page. Ayan, actually hindi siya mahirap hanapin. Kung ano yung nakikita nyo dun sa label nga, yun na mismo yung page namin. So, i-search nyo lang Crave Buds sa Facebook, and then makikita nyo na din yung link doon ng TikTok account namin at ng Instagram account namin. And also, hindi lang pala chili garlic yung ino-offer natin. So, right now, meron na tayong 5 products. We have the chicken pastil. So, kung gusto nyo ng chicken pastil na hindi lasang adobo, guys, kami na yon. So, bili na kayo sa amin. Meron din tayong butter garlic tahong, yan ang pinakabago naming. Yes, kuya. Pero, huwag kang mag-alala. Ano tayo dyan? Available yan anytime. Yan. So, available siya into plain and spicy. Meron tayong crab paste. Okay. Meron tayong crab paste. Also available ng plain and spicy. At meron din tayong, of course, kung meron tayong chili garlic, meron tayong bagoong alamang. Yan. So, spicy and plain din, kuya. So, you can message us directly sa aming page. Neil Martinez yun. Alright. Re-replyan ko agad kayo. Yun. So, ganun ka-hectic, no? So, babala ulit sa mga bibili, no? Medyo hinay-hinay lang. Kasi medyo baka yung may mga alta presyon, syempre lahat ng sobra hindi maganda, no? So, tama lang. Hinay-hinay lang guys kasi wala pa tayong pampagamot sa inyo. Lalo sa tahong, yung sa crab. Ay, yung crab. Okay, sige. So, sa sobrang busy, nagagawa pa natin na every Sunday, every weekends, marami nating hawak na mga ministries na programs, like yung choir, yung anong tawag dito, yung praise and worship, yung Kingdom Soul, no? And so napaka-busy, no, natin. And paano mo nako-cope up yung ito? So busy ka sa work, busy ka sa business, busy ka sa tito duties. Then sasabay pa marami tayong mga programs sa church. Paano yan? Pero syempre kuya, bago ako sagutin yan, para mas ma-feel nila, kasi baka isipin nila ako lang yung busy. Okay. Since andito ka din, since kasama ka din kuya, di ba? Para naman sabihin nila, baka yung isa lang yung busy dyan eh. Eto nga pala si Kuya Jen Mindillo. Kuya, ikaw, ano ba yung pinagkakaabalahan mo bukod sa church? Alam natin, marami ka ding ginawa ang ministries, hindi lang dito, pati sa district. So, ikaw kaya ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo sa ngayon? Of course, yung sa work, no? So, employed tayo sa private company, training and consultancy services. No, we provide training and consultancy services sa mga organizations na gusto magpa-certify ng quality management system or other management systems like environmental management system, information security management system. No, so yun yung mga different management systems na pwedeng magpa-certify yung mga organizations, private or government organizations. So sa Info Advance, we make systems work for you. Yun ang tindi nun, lakas ba commercial nun? Parang napaka-social. So yeah, check our Facebook page or website infoadvance.com.ph. Sa balita ko kuya, bukod dun, balita ko nagbablog ka daw eh. Ay, hindi. Ano lang yun na... Nakita nung nakaraan, namimigay ka sticker eh. Hindi kasi nag-vlog ako nung sa motovlog. Yan, nag-start ako, nag-try ako mag-motovlog. Medyo busy talaga. Ang hirap kasi kailangan mo mag-edit, kailangan mo gumawa content. Oo. Lahat ng gagawin mo naka-video. Oo. Tapos, ang pinakamahirap kasi doon, nahinto ako dahil sa pag-edit ng video. Una, kasi ang pinaka-downfall. Hindi, nag-start akong
Tama rin. Kasi yung mga videos ko nawala or na-delete ko dun sa laptop. No, kasi medyo ko noon, preoccupied. Akala ko yung pino-format ko yung USB drive. Na-format ko yung drive D. Yung dun sa storage. Sabi ko, oy, ang bilis na format agad. Pagkita ko, wala na yung files ko. Trinay kong i-recover, wala. Sabog-sabog lahat yung mga na-recover. Tapos wala na. And then, dun na, wala na. Yun pa yata yung mga nakareserba mong video. May mga video na akong gano'n. Tapos, ready for editing, ganyan. And then, of course, yung editing kasi medyo time consuming yung editing. So, hindi na ako masyado nakapag-vlog ngayon. Content. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Pero gusto ko rin ulit na mag-start ulit, bumalik. Yun lang, kayong konting lang dun sa mga camera, invest lang talaga sa magandang camera. Yung hindi masyadong shaky. Kasi sa content, medyo pagka shaky yan, ayaw na ng viewers natin. So, kung sakali, mapadaan kayo sa Facebook page and YouTube channel, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Trip Moto. Ayan. Nice. Kuya, napansin ko lang parang may mga bote-bote ka dyan sa gilid. Okay. Ano ba yan? Baka, introduce mo naman sa mga viewers natin. Plug natin yung pabango na gawa ng aking inay. Yun. No? So si Miss Carol Mendilio, ang aking nanay. So, urged by Caroline, no? So, marami siyang mga scent, no? Like this Lacoste Essential and Lacoste Red. Meron tayong mga Polo Sport, yan. And guys, mabango yan. Ako na nagpapatunay kasi bumili ako niyan yung Lacoste Essential. Maghapon yan, guys. Unless kailangan mo lang mag-retouch, pero matagal yan. Very affordable, no? So, hindi kayo magsisisi, no? So, ilalagay na lang namin sa description box yung link kung saan nyo pwedeng orderin, kung saan kayo pwedeng mag-inquire. Kung gusto nyo maging reseller nito, pwede. Yan, pwede. Yan. So, yun yung pinagkakabala naman ng mother ko, itong pabango. Yan. Perfume business. Ito nga yung minsan yung ginagamit natin or kinukuha natin na fundraising, no, sa district one time, no. Ito yung ginagamit. And maraming bumili nun. Yes, maraming bumili. Ubos yan. Tapos meron pa yan yung maliit no. So mas affordable siya, handy, no? So anyway, yun yung ating pinagkakabalahan and now balik sa tanong. Okay. Okay. So yung tanong natin, no, so ganun ka-busy tayo. Medyo marami tayong mga yung sa personal natin, sa career natin, and then tito duties, and then yung business sa business natin, business mo. Ayan. Paano natin na pagsasabay-sabay kaya yun? Bro. Well, sa una talaga mahirap lalo na kung meron kang obligasyon sa bahay, diba? Actually, yung obligasyon nga lang na trabaho bahay, mahirap na diba? What more pa kung meron kang mga, hindi ko masasabing obligation let's say ministries, kung meron ka pang ministry sa church, no? Kasi di naman natin yung tinitignan as obligation. We always look at it at ministry kasi we're doing it for God. Pero yun nga, sa akin siguro, kuya, number 1 is una muna yung goal. Dapat siguro ang isa sa factor siguro kaya napapagsabay-sabay ko siya is yung goal ko. Focus sa goal. Kasi parang yung goal kasi yung magbibigay sa'yo ng drive Yun yung magpupush sa'yo na gawin yung mga bagay-bagay So para sa akin, on opinion ko lang naman, number 1 is yung goal. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng drive na gawin yung mga bagay-bagay. Kapag wala ka kasing goal, nakakatamad. Pero kung meron kang goal, bigyan ko na lang kayo ng example kasi baka sabihin nyo, goal naman to ng goal. Ano ba goal nito? Una, syempre, mabigyan ng magandang buhay yung family ko. Yung mga pamangkin ko, ayan, yung partner ko. Diba? Shoutout naman sa partner. Hi!
Yes. Ayan, so, ayun, mabigyan sila ng magandang buhay. Okay. Pangalawa is, makapag-ipon, mapatapos yung bahay namin. Kasi yung bahay namin, hindi pa talaga siya 100% complete. Kung ba pag nakita mo yung bahay namin, wala siyang pintura eh. Sa loob at labas. Parang minsan iniisip ko na lang style yun. Okay. Rough road. Rough wall. So yun, so isa siguro yun sa iniisip mga goals ko. And then syempre dahil nga alam naman ng mga nakakilala sa amin na wala na yung both parents namin. So ako na yung tumatayong pamilya. So talagang ang goal ko is yun nga, mabigyan sila ng magandang buhay, ma-provide lahat ng needs nila, pati ng kapatid ko. Tapos siguro bukod sa goal, time management. Bakit time management? Inuna ko talaga yung goal eh. Kasi kapag meron kang goal, ito yung magbibigay sa'yo ng drive. And then once nandoon na yung drive mo, tsaka may papasok yung time management. Dapat talaga meron kang or marunong tayong mag-manage ng time natin. So lalo na siguro nasasabi ko to dahil nandoon na ako sa tito's age, no. Medyo hindi na natin masyadong iniisip yung gala-gala, no. Although syempre from time to time. Syempre from time to time. Party pa din yun, dapat mayroon pa tayong time para mag-relax, 'di ba? Kasi pangit naman kung puro na lang kilos gawa-gawa. So pero sa ngayon, mas priority dapat natin yung mga bagay na importante. Pag sinabi kong importante, ito bang gagawin kong bagay na to, beneficial ba to? Meron bang magbe-benefit ba ako dito? Pag tingin ko hindi siya ganun ka-importante or hindi naman ganun kalaki yung benefit ko, mamaya ka na. So, lagi mong uunahin yung mga bagay na mas importante. So, kasi sa dami talaga ng ginagawa natin, kung tutuusin, kulang ang 24 hours eh. Kung pwede lang na pumikit ka lang, tapos didilat ka na ulit, di ba? Alam kong maraming nakaka-relate dyan na parang feeling mo, pati sa mga nag-aaral. Oo, paghiga mo lang, parang isipin mo anong gagawin mo susunod kasi kailangan mo gumising agad eh. Yun nga, so, pwedeng pipikit ka lang, tapos parang pagdilat mo, parang saglit ka pa lang, ayun na naman. Pero yun nga, so talagang napaka-importante ng pagmamanage ng time. For example, yung pagsi-cellphone. Nauubos ba yung oras mo sa pagsi-cellphone? Okay lang naman mag-cellphone. Okay lang mag-games. Nag-games din ako. Shoutout sa lahat ng gamer dyan. Nag-games din naman tayo, di ba? Pero kasi, dapat talagang meron kang limit. Parang, ito yung ganto lang dapat kahaba. Pag lumagpas ako dito, hindi na tama. One game pa. Yun. Pag nag-extend ka pa, pag nag-extend ka pa, parang, X na, wrong na. So, dapat talagang lahat, kalkulado mo talaga lahat. Kung talagang gusto mong magawa yung mga dapat mong gawin. Kasi, pwedeng may iba pang araw. Ang problema kasi, kapag inuna mo yung puro petics, tapos tsaka mo gagawin yun pagka ubos na yung oras mo, medyo mahirap na. Parang yung quality nung ginawa mo, nako-compromise. So, siguro sa akin, kuya, yun yung dalawang bagay. Yung goal, para meron kang drive na magpupush sa'yo na gawin yung mga bagay-bagay. And time management, para yung mga bagay na gusto mong gawin at magawa mo lahat. Tama. In addition, no, dun sa time management and goal, dapat maging goal-oriented na tayo. So, kasi ako, personally, parang, ano ba tawag doon? Late bloomer. Happy-go-lucky ako eh. Happy-go-lucky ako nun. Kaya nga tumagal ako sa college. I feel bullet. Now, yung goal-oriented, tama yon. Kailangan maging focus ka sa goal, para ka success. Parang maging successful ka kung ano man yung gusto natin na gawin. And dagdag ko doon, yung time management of course, kasama din yon para magawa mo yung dapat mong gawin sa time frame na gusto mong marating. No? For halimbawa, gusto mong 5 years from now, 2 years from now, meron ka ng ganito. So, yun yung wala ako dati. So, talagang wala akong goal, wala talaga. Pero, dagdag ko doon, kailangan din magkaroon tayong prioritization. Tama. Prioritize din natin, ano ba dapat yung
ano ba yung mas mahalaga? Yun. Di ba? Exactly. Yun. So, although mahalaga yung work na meron tayo ngayon, mahalaga yung business na meron ka, mahalaga yung ginagawa mo sa pamilya, no? Pero mas mahalaga yung ginagawa natin sa Panginoon eh. Tama. Para sa Panginoon, di ba? Yung mga ministries na to, although napakadami, kahit yung tayo, di ba, marami tayong ministries. Pero minsan hinahanapan kasi natin ng ano to ng kumbaga timeline or pinapasok natin siya, ano bang uunahin natin? Unahin natin unahin natin yung praise and worship, unahin natin to. Ito yung naka-schedule. So, iaano natin yon. Kumbaga, tignan natin ano yung dapat natin unahin. Kaya maganda dun yung meron kang magandang communication sa grupo eh. Kasi, syempre, connected tayo eh. Di ba? Lalo na sa Northwest, district-wide. District yun. So, maraming taong involved. No? So, mahirap lang doon. Syempre, of course, yung time management din, magiging mahirap doon. Kasi, hahanap ka ng time na available din ang lahat. Di ba? Hanapan mo ng time yon. Pero, ang pinaka nakikita ko talaga, kaya natin nakakaya to, na pagsabay-sabay, dahil sa Panginoon eh. Kasi parang siya yung nagbibigay, siya yung gumagawa ng paraan para magkaroon ng katuparan yung mga plano. Di ba? Yung pinaplano natin sa district, pinaplano natin sa, minsan PAC, papasok yung PAC, di ba? Ngayon, dahil yung wife ko, si Joy, ay president naman ng PAC, involved din naman siya sa national. Of course, kasi under ng national yung PAC naman, involved din. So this August, no? So meron din kaming sama din ako sa kanya sa Dumaguete para dun sa national tawag dito NCM, National Council Meeting. Ayan. So second National Council Meeting yon. So kailangan niya umattend doon, may reporting yon. So another yun. Kasi kailangan mo hanapan ng time yun eh. Paano magsasabay-sabay yan? Siyempre, prioritize. Alin dito yung kailangan gawin na, no? So, of course, lahat yun kailangan gawin. Magandang magawa. Kasi para sa ikaluluwalhati ni God yan eh. Actually, kuya, 101% na agree ako sa'yo dyan, no? Actually, yan ang isa sa mga nagiging problema ng mga tao sa ngayon, no? Dahil lahat tayo ay actually marami kasi ngayong goal-oriented, eh. Maraming career-oriented. Hindi naman masama. The problem is maraming tao ngayon yung masyado tayong focus doon sa goal natin. Hindi masama eh, pero ang nangyayari sa sobrang focus mo sa goal mo, sa sobrang focus mo sa career mo, na kalakasan mo, naintindihan natin kalakasan mo, prime age mo, no? May hinahabol ka eh, may gusto ka patunayan eh. Sa sobrang focus natin, naaalimutan natin si Lord. Kaya, agree talaga ako sa sinabi mo, kuya, na dapat i-priority pa din natin si God. Bakit? Kasi lahat ng meron tayo, kay Lord galing eh. Ultimo yung pagdilat mo sa umaga, ultimo yung paggising mo sa umaga, yung hininga mo. Mabaho. Sa susunod, magbebenta na din kami ng toothpaste. Tama. Paggising mo, di ba, sa umaga, blessing na yun eh. Diba? Tama. Blessing from the Lord yun. And kahit gaano ka kayaman, kahit gaano kadami yung plano mo sa buhay, pag hindi ka nagising, tapos na. The question is, ano na ang mangyayari sa'yo pag dumating yung araw na hindi ka na magising? Diba? Kung hindi mo prioritize yung mga bagay na dapat mong i-prioritize, and actually, nabanggit ko din to sa keynotes ko eh, diba? Na kahit, diba? Kahit anong gawin natin, araw-araw, diba? At the end of the day, yung victory mo nasa kamay ng Panginoon. Diba? Yung ikakatagumpay natin bilang mga anak niya ay nasa
kamay lagi ng Panginoon. So dapat tayo, hindi dapat natin sa kinakalimutan regardless if dumadaan tayo sa problema. Yung iba kasi dito, kuya, or yung iba sa atin, 'di ba? Naaalala lang natin si Lord kapag may problema tayo. Pag hirap na hirap tayo, bigat na bigat tayo. Pero kapag kaanggaan-gaan ng buhay natin, diyan na muna Lord. Diyan na muna Lord, busy ako dito eh. Masaya ako eh, 'di ba? Parang ang nangyayari is last option natin si Lord, which is pangit. So mapunta tayo doon, ano? So yung eto tayo sa goal, yung binigay sa atin ni Lord, no? May business ka na ngayon. Working on some other things, yung magiging full-time tito, no? Full-time tito. And of course, yung sa business, tsaka yung, syempre, hindi mawala yung ano natin, ano? Yung mga ministries. Nakikita natin na successful, nagagawa natin ngayon through Jesus Christ, through God, na binibigyan tayo ng kalakasan. Pero nung bago yung dumating na to, so flashback tayo. Okay. Eto na tayo sa flashback. Yan yung masakit na part. Okay. So flashback. Siyempre, hindi tayo titibay ng ganito or kumbaga hindi tayo matututo, no? Kundi dahil sa mga challenges sa buhay. No? Kasi meron yang mga bago ka naman naging successful sa business, yung nauna mong business, 'di ba? May challenges ka doon. Oo. Actually, maski ngayon may challenges pa din. Oo, kasi ano pa lang tayo eh, hindi pa naman tayo ganun kalaki, pero kaya tapos mas maraming sikat, mas maraming kilala. So yung challenges, so balikan natin yung mga challenges back to the past. Oo. Pero ito yung past na to, ito yung magandang balikan na para malaman natin paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. 'Di ba? So anong pinaka? Doon na tayo sa pinaka. No, kasi we have limited time lang, no, sa ating programa. Yung pinaka challenging na point sa buhay mo. Ayan, ano 'yun? Pinaka challenging. Yes. Kahit anong aspeto 'yan, sa family, sa work, sa anything, no? Siguro hindi ko na lang siguro sasabihin na pinaka challenging. Kasi lahat naman ng challenge natin sa buhay may iba't ibang bigat eh. Depende sa sitwasyon. Siguro kuya, yung pinaka-turning point siguro. Okay, tama. 'Di ba? Yung pinaka-turning point. Well, yun nga, gaya nga nung sabi mo, no, at sabi ko rin na-relate ako sa iyo, no. Talagang nung kabataan ko din, bata pa naman tayo. Pero nung mas bata-bata pa din tayo, no, happy-go-lucky din ako eh. And talagang hindi ko iniisip yung bukas. Laging ang iniisip ko lang yung ngayon, anong gagawin ko today. Diba? Kumbaga, ang importante sa akin, okay ako today. Diba? Sabi ko nga sa'yo, ma-share ko lang, naka-3 school ako nung college bago makagraduate. Diba? Naka-3 course ako bago graduate. Akala ko talaga 9 years ang college eh. Oo. Kaya close tayo. So yun, akala ko talaga 9 years eh. Kasi andun ako sa tipo na kapag alam ko to, pag alam ko na, pagka may idea na ako, parang nawawalan ako ng gana, parang ayoko na yan. Alam ko na yan eh. Ba't ko pa pag-aaralan ganun? Ako din yung tipo na, kasi kuya, nung nag-aaral pa lang din ako dati, rumaraket na ako noon. So bukod sa nagtatrabaho na ako sa isang fast food chain before na kilala, sumasideline na rin ako na sumasayaw. So nagtuturo. Sumasayaw. Pero hindi naman yung sa madilim ha. Yung mga contest gano'n. So usong-uso yan, alam mo yan kuya. Alam mo, nasayaw yan bro. Ganun pa. Alam ko may mga gano'n. Mga pailaw-ilaw ganun. Kumo-contest tayo noon. Payat pa ako noon, magaan pa ako noon. Tapos nagtuturo din ako ng sayaw, ganyan. And then yung part-time ko yung kumakanta sa mga kasal event. So kumikita na ako ng pera dati. So parang hindi ko nakita na tingin ko hindi ko kailangan magtapos kasi kumikita na ako. Saka na muna yan. Mahaba pa naman yung panahon eh. So hindi ko siya talaga ganun sineryoso dahil
kahit papano may income na ako. So, bata pa lang ako is marunong na akong dumiskarte ng pera. And, ayun nga, siguro, parang to cut the story short, masyado akong na-focus sa mga happenings. Diba? Kumbaga, hindi ko talaga binigyan ng pansin yung importante. Kumbaga, kung ano lang yung masaya, yun yung focus ko. Hanggang sa siguro, ang pinaka-turning point ko is nung biglaang namatay yung father ko. Ayan. So, at the age of 48, no, yun nga, biglaan, as in biglaan, nagulat talaga lahat. Even ako, nagulat ako. Pero wala siyang sakit na iniinda or... Actually, kuya, yun nga ang nakakalungkot eh. Kasi, may nararamdaman siya. Actually, si daddy, nung bata pa lang ako, maraming times na din na admit siya sa ospital. Ang pinaka common na naging sakit niya is yung sakit niya sa kidney, yung minamanas siya. Actually, ang doktor niya, ang alam niya ng mga churchmate nating doktor ni Doc Sides, aware sila diyan. So, talagang kaya kapag nakikita ko si daddy sa ospital dati, hindi ko siya tinitake na ganun kaseryoso kasi nasanay na ako na papasok ospital, lalabas. Ayun, ang problema, dapat mag-a-abroad siya. Hindi ko lang sure kung Saudi dapat or Dubai or what. Basta mag-a-abroad siya. And then, bumagsak siya sa medical. Kumbaga, ang sinabi niya lang is may nakita daw yata sa medical niya. Pero hindi nga, pero hindi tama. Hindi nga dinisclose sa akin even sa mom ko. Talagang hindi niya sinabi, hindi niya binanggit. Pero hindi namin alam na ang case pala niya ay enlargement of the heart. So, yun nga, enlargement of the heart. Hindi niya binanggit sa amin. Kami naman, wala kaming idea na meron na pala siyang ganung sakit. Actually, kung sa mga nakakilala kay daddy, alam mo yung, siya talaga yung, masasabi ko na role model. Kasi, talagang, pag in-offer niya yung service niya, hindi talaga siya naghihintay ng kapalit. To the point na hindi siya natutulog. Alam yan ng mga ka-church natin. Magle-lettering siya dito, hindi siya matutulog. Talaga, kuya, matapos niya lang yun. Kahit kunyari, bukas na yung event, ngayon mo siya pagle-letteringin, tapos ang ile-lettering niya yung talagang malalaking lettering sa styro. Pag nakita mo yung gawa niya, styro na cut out pa. Manual kuya, tapos kukulayan niya may glitters. Hindi mo nga iisipin na ginawa yun ng overnight lang. Ganun kuya. Ultimo yung mga may birthday dito. Kuya, nag-birthday ka, gagawa ka niya ng cut out ng happy birthday na styro with name mo. Walang bayad yan kuya. Wala. Kaya pag nakikita ko si pastor, naalala ko si daddy kasi talagang siya, jack of all trades din siya eh. Kasi siya din ang natapos niya fine arts pero siya ang nag-architect, siya din ang nag-engineer ng bahay namin. Plus siya din yung taga-buhat ng semento, taga-halop. Kumbaga, boss na trabahador, ganun. So ganun parang siya yung foreman na parang ganun. Tapos nag-temple keeper din siya sa church. Habang temple keeper siya sa church, nag-private driver siya. Lahat. Ang dami niyang ginawa pala. No? Nagme-mekaniko din siya. Basta lahat, kuya. Ganun. All around din siya. Pero yun nga. Hindi mo nakikita ka sa dad mo yung pagod na at the end of the day, sa dami-dami ng ginagawa niya. Ay, yung reklamo ba? Parang ganun. Kasi sa atin mga tao, di ba, na kapag tayo papagod, kahit sabihin mong nasa ministry ka, pagod naman to. Sobra naman dami pinagagawa nito mga, tapos ura-urada ka pa magpagawa. Well, kuya, ito honest to goodness to Never ko talaga siya narinig na nagreklamo. Kahit kami lang sa bahay, never kami nagre-reklamo. Actually, ayaw nga niya sa nagre-reklamo eh. Kasi parang ganito yan eh. Bakit mo tinanggap ang isang bagay tapos magre-reklamo ka lang? Kung pwede ka namang humindi. Bakit ka oo kung pwede ka namang humindi?
kaysa yung umuo ka tapos nagrereklamo ka. Parang ganun yung in-instill niya sa amin. Kay mami, sa kapatid ko, ganun yung in-instill niya. Never ko siya narinig na nagreklamo, kuya. Pero dun sa tanong mo na nakita mo ba siyang napagod? Oo, kuya, marami. Maraming times na nakita ko siyang napagod. Na tipong, alam mo yung galing sa trabaho, diretso siya sa church, wala siyang tulog. Tapos hindi pa din siya matutulog hanggang kinabukasan dahil meron siyang kailangan tapusin. Kasi nga nag-temple keeper din siya eh. So bago siya mag-lettering, maglilinis pa siya ng church. Ako, kinukwento mo pa lang bro, napapagod na ako. Yun nga kaya talagang Hindi, totoo. Kaya naniniwala ako na marami siyang na-touch na tao. Kaya nung namatay siya, may nagbiro pa. May nagbiro na, mas babait pa nga siya sa pastor eh. Tapos tagtawanan lahat. Tapos naalala ko sabi ni Pastor Edric noon, nandun dito si Pastor Edric, totoo po yun. Kasi maraming makapagpapatunay sa nakitang dedikasyon ng dad mo na kung paano siya maglingkod, no, sa simbahan. Hindi lang sa simbahan, physically, sa ministry para sa Diyos. Tama. Tapos yun nga kuya, kaya siya medyo, pasensya na kayo, medyo napahaba yung kwento ko. So, in-explain ko lang ba't siya naging turning point, no? Ayun nga, nung bigla siyang namatay out of nowhere, talagang kumbaga, paano na? Ano nang gagawin ko? Ako yung kuya eh. Paano ko tutulungan yung mother ko? That time, hindi ako tapos. Kapatid ko nag-aaral pa. Actually, kaya nga nakakahiya, kuya. Kasi, kapatid ko pa yung tumulong sa akin na makapagtapos. Kasi, hindi naman kaya ni mami lahat eh. So, parang yung kapatid ko tumulong siya na makapagbigay sa akin ng allowance that time. Kaya siguro ngayon, binabalik ko yung favor eh. Kumbaga yung Kaya ngayon yung tulong mo na mag-alaga sa mga pamangkin is ganun kasi nung time na wala pa akong mapagmamalaki, nauna siya makapagtapos eh. So, kaya tinulungan niya akong makapagtapos. Hindi man ganun niya sinalo pero tumulong siya. Kaya so, ginagawa niya yung assignment mo. Ay, hindi ganun tulong. Hindi pinapaano ko lang. Binabreak ko lang yung Iba pinapagawa ko assignment ko eh. Charot. Yung project, ganyan. Ayun nga. So, dahil nga nawala bigla si daddy, napilitan ako eh. Kailangan ko mag-step up. Kailangan ko magpakatino. Hindi naman yung matino na basa gulo. Hindi ganun. Kumbaga, kailangan ko lang talagang maging responsable. Dahil biglang nawala si daddy. Dahil automatic, nang nawala siya, ako na yung padre de pamilya. Kaya, simula nung nawala si daddy, talagang napilitan akong mag-focus. Kasi nung namatay siya, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Graduate ako. Natingin ko kung hindi pa nangyari yun, baka di pa rin ako nag-focus sa pag-aaral ko. O ganun. Baka siguro extend pa 5 years, ganun. Para masteral. Isama na yung masteral. Para pag-graduate, doctorate agad. PhD, di ba? So, ayun, nakapagtapos. Tapos, diretso, nagtrabaho agad. Pagka-graduate ko, nagtrabaho agad ako eh. Kumbaga, wala nang pahinga-pahinga. Kasi nga, iniisip ko na ako dito, na yung tatay. Dito na yung nag-start maging goal-oriented ka na. Tama, doon. Doon na yun kuya yung pinaka-switch na, oops, di ka na bata. Kumbaga, yung edad mo bata, pero dapat yung thinking mo beyond. So, maging responsable. Yun na yun. So, hindi ko natanungin yung siguro mahabang kwento yun. Yung hindi ko natatanungin yung mga regrets mo sa buhay. Alam naman natin yun. Once na nagkaroon tayo ng turning point sa buhay natin, of course, may mga regrets na, pero hindi yun yung regrets na, of course, yun yung pwede nating balikan eh. Aral sa atin yun. Hindi yung regrets na gusto mo nang kalimutan. Although gusto mong kalimutan partly, pero gusto mong balikan yun na dun ka natuto. No? So, speaking of dun sa mga natuto, yun din. So, parang parehas nga tayo, 9 years. Kasama na dun yung stop. Buti nga di tayo naging mag-classmate eh. Kasama na dun yung, kasama na dun yung pagtigil ko sa school, pag shift ko. So, 3 courses din ako eh. Yun. Wala nga pa eh. Main course ko. Hindi, main course. Nagtapos ako ng HRM.
Pero nag-start ako sa ano, sa BS AB Psychology. Then nag-comsci ako. So, wala, hindi kasi ako talaga ready pa mag-college nun. Pero talagang, sige, pasok ka. Iba-iba din Iba, pala yung wala. course mo. Ay, ako kasi una kong course, dapat fine arts eh. Kaso sa TUP, full slot. Kaya kinuha ko yung kalaban. Graphic arts. Tinamad ako kasi sabi ko, ano ba yun, tinuturo mag-drawing, marunong na ako mag-drawing. Alam ko hindi siya valid, pero yun. Tapos lumipat ako ng teacher naman. Pero ang major ko, drawing pa din. TLE. Dahil na-busy naman ako sa pag-work sa fast food, hindi ko na natuloy. Yung graduate ko, sobrang lapit. Business. Yun. Hindi, actually, doon naman babagsak din eh. Business. Kasi wala naman yung mayaman din sa pagiging empleyado. Pero mayayaman, sa tawag dito, mayayaman sa kahit anong larangan na piliin mo, basta align ka sa turo ng Diyos. Kumbaga sundin mo yung nararapat o sundin mo yung tama, di ba? Balikan ko yung ano muna dun sa sinabi mo dun kanina, magiging responsable. Kung ako tatanungin yung sa naging journey natin sa buhay. Kasi almost tayo eh. Although naging happy-go-lucky tayo parehas, then naging goal-oriented tayo later on, yun yung naging turning point sa ating parehas, di ba? Challenge ngayon, sa'yo kanina, yun yung turning point. Ngayon ako, may challenge. Challenge na nararanasan ko. Yan ang gusto ko yun pa rin. Yung challenge. So dahil nga, naubos yung oras ko na sa pagmamaster ng mga kurso. Kumbaga naging happy ko laki talaga eh. Sinayang ko. Ngayon ko naiinis ako sa sarili ko, sinayang ko yung oras ko. Sinayang ko yung oras ko. 'Di ba nung nag-speak ako one time, Mother's Day. Ang laki, parang yun yung pinakamabigat na nararamdaman ko lagi. Na sinayang ko yung oras ko. Na ngayon ko nararamdaman. Relate na kailangan kong mag-double time, di ba? Kasi ito yung age na mag-establish ka ng family. Dapat meron ka ng ganito. Di ba? Yung usual, no? Ito yung time or age na dapat meron ka ng family, meron ka ng bahay, meron ka ng, if ever, kung may sasakyan ka na, ganyan. Pero yung lahat ng yun, wala pa. No? May bike naman ako. So, di ba? Parang ganon. So, doon ko na realize yung epekto ng pinaggagawa ko. Tama. Pero kaya sa mga viewers natin, habang bata pa, makinig kayo. Kayo sa mga magulang nyo, mag-aral kayo. Magtapos kayo. After nyo magtapos sa inyong kurso, sa inyong piniling kurso, actually, ito yung share ko lang din yung sinabi ng boss ko doon sa anak niya. Kasi share ko lang. No? Sabi niya kasi, piliin mo. Kung sige, hayaan kitang piliin mo yung gusto mo na maging anong career mo. Career path. Pero pag binili mo yan, ayusin mo. Kumbaga, in short term or in other term, no, sabihin ko na ayusin mo, mag-excel ka dyan. Di ba? Kung yan ang pinili mo, gawin mo ng tama. Gawin mo ng maayos. Tama. No? So, pagyamanin mo kung anong meron ka. Sabi nga ginawa mo na rin lang, ayusin mo na. Then, kanina, nung nababanggit mo yung paano mag-work yung father mo sa ministry, ito yung kulang sa atin madalas. Passion. Passion. Sa lahat ng ginagawa natin, minsan kaya tayo nakakaramdam, kaya siguro, yung dad mo, hindi siya reklamo. Hindi siya reklamador kasi nandun yung passion eh. Mahal niya yung ginagawa niya. Ito yung paborito kong quote na binibigay namin sa mga training namin. No? So sabi dito, working hard on something you don't care about is called stress. And working something you love is called passion. Sa lahat ng gagawin natin, ministry man yan, work man yan, business man yan, ilagay mo yung puso mo dyan. Di ba?
Kasi hindi, at the end of the day, isipin mo, para kanino ba yung ginagawa mo? Pag nandito ka, nasa ministry ka, para kanino ba yan? Para sa Panginoon, hindi para sa iyo, hindi para sa pastor mo, hindi para sa leaders ng simbahan, kundi para sa Panginoon. Sa trabaho, di ba? Para kanino ba yung trabaho? Hindi lang sa iyo yan eh. Di ba? Sa trabaho, yung business, lagi nating tandaan, no? Sa business, sa personal lives natin, laging kasama ang Diyos. Di ba? Laging kasama. So, kasi siya yung nagbigay sa atin ng lahat. Ibalik natin. Kanya galing lahat eh. Tama yun. Tsaka dagdag ko lang din ko yung sinabi mo nga na kapag mahal mo yung ginagawa mo, tingin ko may mga makaka-relate dito. Kasi hindi lahat ng nagtatrabaho, talagang gusto nila yung work nila. Hindi yun yung linya nila eh. Pero, maa-apply mo pa rin yun. Why? Kasi, sabihin man natin na hindi yan yung first choice mo, hindi talaga yan yung pangarap mong trabaho. Pero, if yung ginagawa mo ay para sa mahal mo sa buhay, eventually, mamahalin mo rin yung ginagawa mo. Kasi, i-remind mo lagi yung sarili mo na itong ginagawa kong ito ay para sa mga mahal ko sa buhay. Diba sa lahat naman, pag mahal mo yung ginagawa mo, wala. Kahit magdamag ka niyan dyan eh, ginagawa mo yun. Tsaka ako yung, ma-share ko lang din, since nagbigay ka ng quotes, meron akong napakinggan na na parang motivational speaker siya. Lagi daw nating maririnig yung find time. We find time. Hanapan ng oras, humanap ng oras. Sabi niya, dapat daw hindi daw yun yung ginagamit nating phrase. Kasi kapag sinabi mong find time, paano kung wala kang nahanap? Diba? Kung busy ka, tapos sinabi mo, sige, hahanap ako ng oras yan. Isisingit ko sa schedule ko yan. Ending, wala kang makikita. Paano kung wala kang nahanap? Kaya daw dapat, ang mas positive way or ang mas positive na approach, you make time. You make time. Kung sa tingin mo importante yung isang bagay na yon, dapat mo siyang gawin, na kumbaga hindi mo dapat siya ipagpaliban, you make time. Kailangan mo siyang bigyan ng oras, anuman ang mangyari, kasi importante siya. And kapag ganun yung approach mo, 'di ba? Kumbaga, pag ganun yung approach mo, ino-oblige mo yung sarili mo eh. Dapat ko tong gawin. So, kaysa you find time, you make time. Yan. So, speaking of time, talagang medyo limited tayo sa time, no? So, I hate to do this, no? so, syempre, pag nagsimula tayo, meron ding magpo-pause lang tayo, no? So, syempre hindi naman natin mapag-uusapan lahat. Marami akong gustong pag-usapan eh. Before we end, no, baka meron kang message sa mga viewers natin based dun sa mga aral na matututunan nila, no? Or pwede nilang mapulot sa napag-usapan natin sa ating na-unfold na journey natin sa ating sa life journey natin. Actually, marami na tayong nasabi kanina eh, no? Kung siguro tingin ko dun pa lang marami na silang napulot dun. Pero siguro kung meron akong mensahe para sa mga tagapanood natin ngayon, siguro unang-una is kung ito based sa experience naman natin, kung sa ngayon ikaw yung tipo ng tao na wala ka pang sense of responsibility or sense of direction, hindi pa huli para magsimula ka na maging responsible, no? Hindi na natin kailangan pang hintayin na maranasan mo yung maranasan nila yung naranasan mo, naranasan ko. Kumbaga, hindi na kailangan pa nating hintayin na meron pang bad experience na mangyari bago sila matauhan. So, kumbaga, ngayon pa lang, habang bata pa sila or kayo, simulan na ninyong gawin yung mga dapat nyong gawin. Maging responsible tayo
at isipin na natin agad yung kinabukasan natin. Kasi lahat ng ginagawa natin ngayon, meron niyang epekto, hindi man ngayon, hindi man bukas, pero sa susunod, siguradong may epekto yan. It's always a cause and effect. So, yun. Siguro, at the same time, mas magiging madali siguro ang lahat if ibababad natin yung sarili natin sa Panginoon, sa presence ng Panginoon. Kasi maraming aral ang Diyos na magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Maraming aral sa Biblia na magagamit natin sa daily lifestyle natin, na pwede natin siyang maging guide para yung actions natin ay inline sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi wala namang gusto ang Panginoon na ikaasama nating mga anak niya. Laging sa ikabubuti. And kung ikaw man ay successful, hindi lang to sa mga successful naman, wag nating kakalimutan yung Panginoon. Kasi gaya nga nung nabanggit mo rin kanina, kuya, na lahat ng bagay na meron ka, lagi mong tatandaan, galing yan sa Panginoon. At kung hindi niloob ng Panginoon na magkaroon ka niyan, hindi ka magkakaroon niyan. Kaya wag na wag mong kakalimutan ang Panginoon, dahil kahit gaano ka kayaman, at the end of the day, sa Kanya din tayo babalik. So speaking of tama, itong programang may tama. Hindi kasi, napansin ko lang, ang dami ko sinabing tama. So Panay ganun ako tama. sa mga viewers natin na nagbilang ng tama, sige, paki-type lang sa chat box or sa comment section kung nakailang tama tayo. May libre kayong chili garlic. Okay. So hindi po ito yung programa na puro tama. Hindi, pero tama po, no? Tama na naman. Puro tama, no? So ikaw, kuya, baka meron ka ring message sa kanila. Mensahe ko lang talaga, kung anong binigay sa atin ng Panginoon, gift yan. Kung ano yung binigay sa atin ngayon, kung ano yung meron tayo ngayon, regalo or bigay sa atin ng Panginoon, gift yan. I-treasure mo yan sa ngayon. Di ba? Gumising ka ng umaga, gamitin mo yung oras na yun. Yung panahong ito, gamitin mo yun para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, para sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya. Gamitin mo yun. Yung, kaya nga, di ba, sabi nga ni Oogway, kilala namin si Oogway, yung sa Kung Fu Panda, di ba? Okay. Diba? Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. It's a gift, but today is a gift. That is why it is called present. Akala ko legacy. Legacy. Hindi, tama. Tama na naman. That's right. Oh, that's right. Doon naman tayo. That's right. Yan. So, yun yung gamitin natin na pag mulat ng mata, parang batibot. Pagising sa umaga. Sa batibot. Gamitin natin yung gift na yon ng Panginoon, na binigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong araw, upang harapin ang mga pagsubok, gawin yung mga bagay na dapat natin gawin ng tama, na naaayon sa kagustuhan niya. No? So again, please like, share, and subscribe to our Facebook page and YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para, of course, lagi kayong updated sa mga latest videos natin. So, sa susunod, meron kaming panibagong bisita. Abangan ninyo yun. Abangan ninyo, no? So, see you again on our next episode. And once again, I'm Jen Mendillo. And I'm Donald Martinez. And this is Open Scroll. Alright. That's right. That's right. Tama. Ito ang show na maraming tama. Puro tama. Dapat yata meron ding jingle to no? Oh, susunod. Tayo na sa Open Scrolls!